Matapos noong malakas na pagsabog, ay nagkalat ang pira-pirasong katawan noong babaeng engkanto. Humalo naman sa tubig ang kulay green niyang dugo. Nag-alala ako na baka magtaka ang mga tao kapag nakita nila ang pira-pirasong bahagi ng katawan. Kaya agad na rin akong nag-usal ng orasyon para sunugin ang mga laman at bahagi ng katawan ng engkanto na nakalutang sa tubig. Naririnig ko na rin na may mga taong paparating. Sila iyong pamilya sa may bandang itaas na nadatnan ko. Iyong may edad na lalaki na nagpapaliko ng kalabaw kasama iyong ginang at 2 dalagita. Naabutan pa nila ang apoy sa tubig pero wala na silang naabutang bahagi ng katawan. Hindi naman kasi pangkaraniwang apoy ang nailalabas ng orasyon na ginagamit ko. Higit iyong mas malakas kumpara sa apoy na ginagamit natin sa pang-araw-araw na pagluluto. Sabi pa noong may edad na lalaki, "Sir, ano yung narinig naming sumabog? Gumamit ka ba ng dinamita?" Sabi ko naman, "Nakita niyo naman pa ako kanina, di ba? Wala naman akong ibang dala, maliban sa punyal at ilang malilit na garapan na nasa bulsa ko." Iyong narinig nilang pagsabog ay hindi naman sobrang lakas ng tunog, para lang putok ng triangle na rebentador. Sabi ko na lang, "Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Sige na po, umalis na kayo agad sa baging ito. Baka may iba pang mga nilalang ang dumating na mamiminsala sa inyo. Kung ako nga na alam nilang kaya ko silang paslangin, ay hindi natakot na magtangka sa aking buhay. Sa inyo pa kaya? Iwasan niyo po ang magpunta rito at magpaabot ng alas 3 dahil iyon ang oras ng kanilang pamamasyal at pambibiktima." Pagkasabi ko noon sa kanila, ay agad na rin silang umalis, papabalik sa pinanggalingan nila sa bandang itaas. Ako naman ay umuwi na muna sa bahay namin. Pero doon ako dumiretso sa bahay ng mga magulang ko. Pagkarating ko roon ay mas lalo pang dumami ang mga tao na dumalo sa kaarawan ni Mrs. Niyaya ako ng mga tao roon na kumain, kaya nakihalo na rin ako sa kanila at sumama sa pila, saka kumuha ng pagkain. Matapos makakuha ay umupo na rin ako sa tabi at nagsimulang kumain. Nakita kong abala si mama at kapatid ko sa pag-aasikaso sa mga pagkain, lalo na si Mrs. na abala rin. Unang nakakita sa akin ay ang anak ko. Agad iyong lumapit sa akin at gusto na subuan ko siya. Gusto kasi noon na sinusubuan lang siya kapag kumakain, pero nagpakarga muna. Kaya pumasok ako sa bahay habang dala-dala siya. Nakita kong marami rin ang bisita sa loob. Nagsisiksikan na nga sila roon. Namumukhaan ko ang iba na nagamot ko na. Kaso hindi ko na maalala ang mga pangalan nila. Ang iba rin sa naroon ay mga naging kaklase ko. Iniwan ko muna ang anak ko kay mama. Tapos lumabas ako at umuwi na muna sa mismong bahay namin. Nakita pala ako ni Mrs. Kaya agad niya ako sinundan papauwi ng bahay. Sabi niya sa akin, "Aalis ka na naman? Ikararating mo nga lang. Tapos inuna mo pang kargahin ang anak mo kaysa sa kumain ka. Bakit kasi humalo ka pa sa mga bisita na pumipila para kumuha ng pagkain? Dumiretso ka na sana sa kusina para nakakuha ka na kaagad ng pagkain at nakakain rin. Para namang hindi nyo bahay iyon." Sabi ko naman, "Teka, galit ka ba? O baka naman masyado ka lang napapagod, kaya biglang uminit ang ulo mo ngayon? Pasensya na kung panay ang alis ko ngayon, pero huwag mong isipin na nakalimutan ko na ang kaarawan mo. Priority ko lang talaga ang kaligtasan nyo at ang mga taong nangangailangan sa akin. Hindi ko na rin naman siguro kailangan i-detalye pa ang lahat dahil alam mo naman yun." Sabi niya naman, "Alam ko naman yun eh. Hindi lang ako sanay na pati sa mismong araw ng birthday ko ay halos hindi kita makita ng matagal. Minsan na nga lang ito mangyari sa isang taon, palagi ka pang wala." Lumapit ako sa kanya
at inamoy ko ang kanyang hininga. Naamoy kong amoy iced tea at alak ang bibig niya. Sabi ko naman, kaya naman pala ang drama mo nang magsalita ngayon dahil nakainom ka na. Doon na siya tumawa at sinabing, mag-inom tayo mamayang gabi hanggang sa malasing ako. Tapos kapag lasing na ako, ay bahala ka na sa akin. Alam mo na yon. Wika niya na malawak ang ngiti. Natuwa na rin ako dahil at least napakalma ko na siya. Iniwan niya ako roon at bumalik sa malaking bahay para tumulong sa pag-aasikaso ng mga bisita. Naintindihan ko naman siya kung bakit siya nagkakaganoon. Kahit sino namang asawa siguro ay ganun din ang mararamdaman kung ang asawa nila ay bihira na nga nilang makita ni halos hindi pa matugunan ang kanilang personal na pangangailangan. Matapos makapagbihis ay bumalik na rin ako sa malaking bahay. Naisip ko kasi si Madrid. Wala kasi siya sa pamayanan niya at ayon pa nga kay Mian ay naroon sa bahay namin. Kaya hinanap ko siya kina mama ko. Hinanap ko siya sa loob ng bahay pero wala. Hanggang sa may marinig akong bulong sa tenga ko. Kuya, nandito kami sa may garden ni mama mo. Narito si Madrid. Kaya agad ako nagpunta roon. Hindi naman iyon kalayuan, pero sa likurang bahagi ng bahay. Naabutan kong naroon sina Ate Ria, Marichu at si Madrid. Sabi ko kay Madrid, kaya pala hindi kita mahanap dahil nagbago ka ng anyo. Pero bagay sa iyo ang itsura mo ngayon Ang cute mo tignan. Parang magkasing edad lang kayong tatlo. Pero sobrang puti pa rin ang balat mo. Kaya pinagtitinginan ka pa rin ng mga nakakita sa iyo. Sabi naman ni Chu, ang ganda niya ngayon kuya no? Sana nga palagi na lang ganyan ang itsura niya para hindi siya nagmumukhang nakakatakot. Tsaka sabi niya malabo raw ang mata niya sa sinag ng araw. Kaya dito lang daw siya kasi malilim. Sabi ko naman, oo, normal na yan dahil isa siyang engkantada. Ipapaalala ko lang baka naman maglasing kayo tapos ipagsabi nyo na isang engkantada ang kainuman nyo. Mamayang gabi na kayo mag-inom at doon na sa loob ng bahay para hindi tayo magkaproblema. Isama nyo na rin si Madrid sa inuman. Tapos ikaw Madrid, kakausapin kita bukas. May mahalaga tayong pag-uusapan. Sabi naman ni Ate Ria, teka lang bunso, hindi ka sasali sa inuman namin? Naku, kaarawan ng dragon mo, tapos mawawala ka na naman. Inaasahan ka pa naman niya na mananatili rito buong araw at magdamag. Sabi ko naman, aalis lang ako saglit pero babalik rin ako. Pakisabi na lang pala kay mama na papunta na rito sina Ate Erika at marami pang ibang bisita na darating. Kaya kayo na ang bahala sa kanila. Oo sige. Sagot naman nila tapos umalis na ako. Pumunta muna ako sa harapang bahagi ng bahay. Nakita kong marami pa nga ang mga taong dumarating. May mga pulis pa nga ang naroon at mukhang may inieskortan sila. Maya-maya, may isang puting kotse ang paparating. Kilala ko ang kotseng iyon kung kanino, kay Wendy. Lumingon-lingon ako sa paligid at hinanap si Mrs. pero hindi ko siya makita. Hanggang sa may kumalabit sa balikat ko kaya ako napalingon. Si mama ko pala. Sabi niya, Nak, wala pa si Ate Erika mo. Tapos si Langging pala ay pinauwi ko na muna sa bahay niyo. Kagaya ng sinabi mo na baka may makakilala sa kanya. Marami pa naman ang taong nagpupunta rito ngayon. Kilala mo ba yung ibang mga dumating? Hindi ko na matandaan ng iba pero baka mga kasama rin yan sa mga nagpagamot sa'yo dati. Sabi ko naman, tama po na pinauwi mo muna si Dragon sa bahay dahil ayan paparating yung pinagsisilosan niya, si Wendy. Tsaka si Ate Erika po paparating na kasama si Diana. Aalis muna ako pero babalik rin ako agad. Marami ka namang makakatulong rito. Nandiyan naman sila Manang Lorna. Sabi niya naman, aalis ka na naman? Tsaka, huwag ka sa akin magpaalam Doon ka dapat magsabi sa dragon mo. Dahil iyon ang panayang hanap sa'yo kanina pa.
Matapos namin mag-usap ni Mama, ay umuwi ako sa bahay namin. Naabutan kong naroon si Mrs. Abala pa rin sa paghahanda ng pagkain. Akala ko ay doon lang sa malaking bahay ang may pagkain. Sabi ko sa kanya, "Mahal ko, aalis muna ako saglit ha. Babalik din ako agad. Dito lang din muna kayo. Huwag na kayong pumunta roon sa malaking bahay. Masyadong maraming tao doon ngayon at magulo." Tumingin lang siya ng masama sa akin pero hindi nagsalita. Tapos padabog na nagtungo sa kusina. Sinilip ko naman ang anak namin sa kwarto. Naroon at mahimbing na natutulog. Umalis na nga agad ako ng bahay at pumasok sa isang portal. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Basta nararamdaman ko lang na parang may nagkokontrol sa akin na dalhin ako sa kung saang lugar. Pagkatagos ko sa portal ay napunta ako sa isang masukal na bahagi ng gubat. Walang kabahayan roon na makikita. Tapos nakita kong may daanan sa unahan. Kaya naglakad ako papunta roon at binaybay ko iyon. Ilang minuto akong naglakad sa daan na iyon hanggang sa may makita akong tao na nakahandusay sa lupa at duguan. May saksak siya ng punyal sa tagiliran at sa bandang dibdib. Nasa tabi niya ang kalahating sakong bigas, isda na nasa plastik at isang laruan na para sa bata. Hinawakan ko ang pulsuhan niya para alamin kung buhay pa ba siya. May buhay pa naman siya kaunti pero malapit na siyang malagutan. Tumayo ako at umusal ng orasyon sa hangin, kasabay ng pagbanggit ng pangalan ni Mian. Ilang saglit pa ay nasa tabi ko na si Mian. Sabi ko sa kanya, "Mian, nakikita mo ba ang taong ito? Malapit na siyang mabawian ng buhay. Anong alam mong pinakamadaling paraan para hindi siya matuluyan sa pagkamatay at mapahilom ang sugat niya? Kasi kung gagamutin ko siya sa pamamagitan ng langis, ay aabutin pa iyon ng mahigit 1 oras bago tuluyang umepekto. Hindi na siya aabot ng ganun pa katagal, mamamatay na siya." Sabi niya naman, "Pantas, walang ibang paraan. Pero kung gusto mo, pwede mo subukan. Gamitin mo ang kapangyarihan ng medalyon mo. Kahit ako, ay hindi ko kaya magpagaling ng tao sa isang iglap lang. Pero, magmadali ka muna, itago mo siya. May mga taong paparating na naghahanap sa kanya. May dala silang patalim, mga pintados sila." Ilang saglit pa ay narinig ko na rin ang boses noong mga sinasabi ni Mian na paparating. Umusal ako ng orasyon para magbukas ng puder. Sunod kong inusal ay orasyon para itago ang kinaroroonan namin sa 3 antas. Dahil mga pintados ang mga paparating, may mga kakayahan rin sila na maaaring makakita pa rin sa mga nagtatago sa pangkaraniwang tagabulag. Hindi nagtagal ay naroon na sila malapit sa amin. Pero hindi ko muna sila pinapansin. Hindi naman nila kami nakikita. Makikita na tadtad sila ng tattoo sa katawan. Inisip ko muna kung paano ko gagamitin ang kakayahan ng medalyon para mapagaling ang lalaking iyon. Hanggang sa buksan ko ang kakayahan ng medalyon. Tapos inisip ko ang buong dasal para sa medalyon at inilapat ko ang kamay ko sa dibdib noong lalaki. Nagliwanag ang medalyon at kumonekta sa kamay ko ang liwanag noon. Tapos pumasok sa dibdib noong lalaki. Maging ako ay namangha sa aking nakita. Dahil unti-unting naghihilom at nagsasara ang sugat noong lalaki. Nararamdaman ko na rin ang muling pagbilis ng pintig ng puso niya, na kanina lang ay halos hindi na maramdaman. Kaya alam kong ligtas na siya sa tiyak na kapahamakan. Natuwa na rin ako dahil may bagong kakayahan na naman akong natuklasan. Sabi ko kay Mian, "Mian, bantayan mo muna ang katawan ng lalaking ito. O di kaya dalhin mo sa isang ligtas na lugar. Wala pa naman siyang malay. Ipapawalang bisa ko ang aking tagabulag para makita ko ng mga taong yan." Agad namang ginawa ni Mian ang sinabi ko. Tapos ako naman
ay inalis ko na ang tagabulag sa aking katawan. Nakita naman ako agad ng isa sa 4 na lalaking naroon. Sabi noong isa, "Tumigil muna kayo sa paghahanap dyan, may tao." Doon na sila napatingin sa akin, tapos sumigaw naman ang isa pa sa kanila, "Oy, sino ka? At ano ginagawa mo rito?" Nagsalita na rin yung isa, "Mag-iingat kayo sa lalaking yan, mukhang hindi siya pangkaraniwan. Hindi natin siya nakita o naramdaman na papalapit sa atin. Baka kalaban yan. Tignan niyo ang suot ng medalyon." Muling nagsalita yung una, "Bakit ka narito? May nakita ka bang lalaking sugatan sa daan na ito? Imposibleng makalayo iyon dahil hirap na yun maglakad. Siguro itinago mo." Sabi ko naman, "Tama kayo, tinago ko nga siya at pinagaling na rin ang sugat niya. Mga tinamaan kayo ng lintik. Isang naghihikaho sa buhay na magsasaka, biniktima niyo pa. Kayo mga tulisan kayo, hindi talaga kayo dapat pinapatagal sa mundo. Maraming napiperwisyo sa inyo. Ibalik niyo ang perang kinuha niyo sa lalaking iyon." Sumagot naman ang isa, "Eh kung ayaw namin, may magagawa ka ba? Napakatapang mo, boy ah. Kung ako sa'yo, ay huwag ka nang magpakabayani. Dahil marami na ang namamatay dahil sa pagiging pakialamero, kagaya ng ginagawa mo ngayon." Umusal ako ng orasyon at ikinumpas ko ang kamay ko paitaas. Umangat iyong isa sa kanila at nagliyab. Noong bumagsak sa lupa ay abo na. Sabi ko sa mga natira, "Oo, may magagawa ako, kagaya ng ginawa ko sa kasama nyo. Asa na yung pera na magsasaka?" Hanggang sa may hinugot ang lalaki sa kanyang bulsa, tapos ibinato sa akin ang pera na nakagoma. Sabi noong lalaki na nagbato ng pera, "Babaylan, malaki ang utang sa akin ng lalaking iyon, kaya kinuha ko lang ang pera niya bilang kabayaran." Sabi ko naman, "Oo, alam ko na ang utang ay dapat binabayaran, pero hindi sa ganoong paraan na ginawa nyo. Nagbenta yung lalaki ng kalabaw kahit mahalaga iyon sa pamumuhay nila dahil kailangan nila ng pera. Tapos kayo mga walang awa ay basta nyo na lang aagawin ang lahat, kasama pa ang buhay niya. Kaya kung anong ginawa nyo sa kanya, daranasin nyo rin ngayon. Hindi na kayo makakalis sa lugar na ito." Matapos ko yung sabihin ay umusal ako ng orasyon para tawagin ang mga kaibigan kong Sigbin na pinangungunahan ni Milo. Sunod kong binigkas ay ang orasyon para sa pamako. Bigla silang nanigas sa kanilang kinaroroonan. Pilit silang kumakawala pero wala silang magawa. Tanging ang mga mata lang nila ang gumagalaw. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata noong makitang dumating ang mga gabay kong Sigbin. Sabi ko kay Milo, "Kainin niyo ang lahat ng laman sa kanilang katawan, pero huwag niyo silang papatayin para maramdaman nila ang sakit hanggang sa malagutan sila ng buhay." Pagkasabi ko noon ay umalis na ako agad para sundan ang aura ni Mian. Agad kong narinig ang malalakas nilang sigawan na halatang nasasaktan dahil sa ginagawa sa kanila ng mga Sigbin. Pagkarating ko sa kinaroroonan ni Mian ay wala pa ring malay iyong lalaki. Kaya ang ginawa ko ay pinainom ko siya noong langis na dala ko palagi. Tapos umusal ako ng orasyon, sabay dikit ng daliri ko sa sikmura niya. Bigla siyang nagising at bumangon. Napahawak sa kanyang leeg habang nahihirapang huminga. Maya-maya ay nagsimula siyang magsuka ng kulay itim na malapot na laway. Iyon yung lason na nagmula sa patalim ng mga tulisan na pintados. Noong maisukan niya na lahat ng lason, ay doon na siya kumalma at pinagpawisan. Sabi niya sa akin, "Iho, sino ka? Ikaw ba ang nagdala sa akin rito? Bakit wala na ako sugat? Nasaan ang pamangkin kong babae? Wala ba siya rito?" Sunod-sunod niyang tanong na halatang nag-aalala. Sabi ko naman, "Tatang, hindi ko po alam na may kasama ka pala. Napadaan lang ako sa lugar na ito at nakita kitang nakahandusay sa daan at naghihingalo dahil sa dami ng dugo na tumagas.
mula sa tinamumong saksak. Nakita ko rin ang 4 na lalaki na naghahanap sa iyo. Magpahinga ka muna rito at hahanapin ko ang kasama mo. Bumalik ako sa lugar kung saan ko nakita ang lalaki kanina. Nakita ko rin doon yung mga lalaki naghahanap sa kanya. Buhay pa naman sila, pero mga naghihingalo na lahat. Hindi ako nakaramdam ng awa sa kanila dahil alam kong mga kampon sila ng kadiliman. Wala na rin roon ang mga kaibigan kong sigbin, kaya sinundan ko ang aura nila at noong matagpuan ko sila ay naroon sila sa kinaroroonan ng babaeng hinahanap noong matanda. Binabantayan lang nila iyon pero hindi sila napapansin noong babae. Lumapit ako sa babae at noong makita niya ako ay bigla siyang napaatras at natumba. Tapos natataranta siyang tumayo at kumapit lang sa mga maliliit na puno na nadadaanan niya. Naglakad siya papunta sa nagkalat niyang mga dala. May dala siyang plastik na may lamang gatas, asukal, mga gamot at diaper ng sanggol. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, huwag ka pumatakot sa akin. Hindi ako kasama noong mga lalaking tulisan na humarang sa inyo. Narito ako para tulungan ka. Dadalhin kita doon sa kasama mong matandang lalaki. Ano po bang nangyari?" Tanong ko pa sa kanya. Sabi niya naman, "Huwag mo akong alalahanin. Ang mahalaga ay makauwi ako ngayon agad sa bahay. May naghihintay sa akin na sanggol. Hindi pa siya kumakain ng kanin. Kaya sigurado akong gutom na siya ngayon. Pinagsamantalahan ako ng 4 na lalaki kanina. Pinilit nila ako at paulit-ulit na pinagsusuntok sa hita hanggang sa hindi na ako makagalaw at hindi na rin ako makatayo." Sabi ko naman sa kanya, "Huwag ka na mag-alala. Wala na ang 4 na lalaki lumapastangan sa'yo. Maaari ba kitang buhatin para madala kita doon sa kasama mo?" Hindi na siya nakasagot dahil biglang yumuko at nawala ng malay. Mabuti at nasa loob ko kaagad at kinarga. Nakapako sa likuran niya ang dugo. May sugat pala siya, kaya sobra siyang nanghihina. Noong mabuhat ko na siya, ay pinasalamatan ko muna sina Milo at agad naman silang umalis. Agad na akong bumalik sa kinaroroonan noong lalaki. Pagkarating ko roon ay nagulat ang lalaki noong makitang karga ko na ang babae na sinasabi niya na kanyang pamangkin. Sabi niya sa akin, "Iho, ano nangyari sa kanya? Patay na ba siya? Maliit pa ang anak niya." Sabi ko naman, "Hindi pa po siya patay. Nawala lang ng malay dahil sa hirap na pinagdaanan at pagod. May sugat rin siya. Nasaan ba ang bahay niyo para magamot ko na siya?" "Hindi ko maituturo sa iyo kung saan banda ang bahay namin dahil hindi ko alam ang lugar na kinaroroonan natin ngayon. Hindi ko matandaan ang daan papabalik. Pero kung dadalhin mo ako doon sa daan kung saan mo ako natagpuan, maituturo ko sa iyo ang direksyon ng bahay namin. Isa pa, kailangan ko rin balikan. Baka naroon pa ang mga pinamili kong bigas at ulam, pati na ang perang pinagbentahan ko ng kalabaw." Bigla kong naalala na nabawi ko na nga pala ang perang iyon. "Manong, ito po yung perang napagbentahan nyo ng kalabaw, oh. Binawi ko yan doon sa mga kalalakihan at naroon pa rin ang mga pinamili mong pagkain." Tinignan ko si Mian at agad niya namang nakuha ang ibig kong sabihin. Unti-unti nagbago ang paligid namin at sa isang iglap ay naroon na kami sa daan kung saan ko natagpuan ang matanda. Nakita kong tulala ang matanda at halatang nagtataka kung papaano nangyari na naroon na kami sa daan na sinasabi niya. Sabi ko na lang, "Tatang, kunin niyo na po yung mga pinamili niyo nang makauwi na tayo. Baka maubusan na ng dugo ang babaeng ito." Kumilos naman siya agad at pinagdadampot ang nagkalat niyang pinamili. Sabi niya sa akin, "Sir, medyo malayo pa rito ang bahay namin. Nasa bandang ibabaw pa iyon ng bundok sa unahan." Tinanguan kong muli si Mian, tapos umusal siya ng orasyon sa hangin at muling nagbago ang kapaligiran. Mas lalong naguluhan ang matanda noong makitang naroon na kami sa tapat ng bahay nila.
Sabi niya, "Oh, paano nangyaring narito na tayo sa bahay namin? Ikabubuhat ko lang ng bigas." Hindi ko na siya pinansin at agad akong pumasok sa bahay nila. Inihiga ko ang babae sa sala. May sumalubong naman sa amin na 2 babae, isang ginang at isang dalagita. Marami silang tanong sa akin pero hindi ko sila sinasagot. Yung lalaki naman ay naiwan pa sa may gitnang bahagi ng bakuran dahil karga niya pa ang bigas. Kaya nilapitan iyon ng ginang at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Pero tulala iyon at hindi makapagsalita. Naguguluhan siya sa nangyayari kung nasa realidad pa ba siya kaya siya nakatulala. Nilapitan ko na rin siya at binulungan ng orasyon para burahin ang mga gumugulo sa isipan niya. Noong matauhan ay sinabi ko sa kanya, "Tang, magmadali kayo dahil may ipapakuha ko sa iyo na halamang gamot." Tapos iniwan ko na siya sa gitna ng bakuran para muling balikan ang babaeng walang malay. Bago pa ako makalapit sa babae ay bigla akong tinulak ng malakas noong ginang. Sabi niya, "Hoy, sino ka ba? Hindi kita kilala. At anong ginawa mo sa pamangkin ko? Anong nangyayari sa asawa ko? Bakit parang wala siya sa sarili? Sumagot ka!" Hindi pa nga ako nakakapagsalita ay bigla nang lumapat ang palad niya sa mukha ko. Sinampal niya ako ng malakas. Agad namang lumabas si Tatang na mukhang galing na sa kusina, naghatid noong mga pinamili niya. Sabi niya sa asawa, "Anong ginawa mo, Lourdes? Bakit mo siya sinampal? Hindi ka ba lang nagtanong muna sa akin kung anong nangyayari? Paano sasagot yan? Niratrat mo na ng napakarami mong tanong. Dapat ako ang tinanong mo. Sasabihin ko sa iyo ang mga nangyari, pero mamaya na. Imbis kasi natulungan mo siyang magamot ang pamangkin mo, mas inuna mo pang magbunganga." Sabi ko naman, "Tang, kumuha ka ng gabon at ugat na makabuhay. Pero bago ka umalis, ay ikuha mo muna ako ng basong may tubig." Agad naman siyang kumilos at inutusan ang asawa na kumuha ng basong may tubig. Pagkaabot sa akin ng ginang noong basong may tubig, ay binulungan ko yun ng orasyon. Bumula iyon bigla. Tapos sinabi ko sa ginang na gamitin niya ang tubig na iyon para ipuna sa katawan ng babae. Pero bago iyon, pinatakan ko muna ng langis ang bibig ng babae. Ipapainom ko kasi sana sa kanya ang tubig na iyon kasama ng langis. Kaso wala siyang malay, kaya ipupunas na lang sa katawan. Bago ako lumabas ay sinabi ko sa ginang, "Manang, pagkatapos mo siyang pahiran yan, bihisan niyo na rin siya ng bagong damit." Sabi niya sa akin may maliit na anak daw siya na kailangan niyang panidihin. Sabi naman noong ginang, "Naroon sa itaas ang anak niya. Tulog na. Tapos ko nang pinadede." Pagkatapos niya magsalita, ay lumabas na ako ng silid. Nakita kong sinisilip ako ng dalagita mula sa bintana. Akala niya siguro ay hindi ko siya napansin. Mukhang nagtataka rin iyon kung sino ako. Kagaya ng ginang ay wala ring tiwala ang mga tingin niya sa akin. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil kung tutuusin ay isa naman talaga akong estranghero sa kanila. Maya-maya ay dumating na ang matandang lalaki. Dala niya iyong mga pinakuha ko. Hingal na hingal iyon noong makalapit sa akin. Sabi ko sa kanya, "Tang, idarang mo muna iyan sa apoy sa kadikdikin. Tapos pigain para mapalabas ang katas. Tapos iyong pinagdikdikan ay itapal sa mga hita noong babae para mawala ang pamamaga. Maya-maya lang ay mawawala na ang mga pasa at pamamaga sa hita niya. Teka pala, anong nangyari dyan sa paa mo? Bakit tumudugo?" "Wala ito, sir. Nagasgasan lang. Nadulas kasi ako sa may sapa dahil sa pagmamadali. Doon ko kinuha itong mga pinapakuha mo." Sagot niya, tapos nagtuloy na sa pagpasok sa bahay. Sa hindi katagalan ay tinawag ako ng ginang. Sabi niya, "Sir, tapos ko nang pinunasan ang pamangkin ko noong tubig na ibinigay mo. Anong gagawin ko rito sa pinagdikdikan ng halamang gamot?" Sabi ko naman,
Itapal niyo po sa namamaga at maraming pasa na bahagi ng hita ng inyong pamangkin. Sabi niya naman, "Pwede ba sir na ikaw na lang ang gumawa? Hindi ko kaya. Nanginginig ang kamay ko. O di kaya ang asawa ko na lang." "Hindi po pwede. Kailangan po ikaw o yung dalagitang kasama niyo. Dahil babae ang pasyente, kaya kailangan babae rin ang gagawa niyan. Lalo at malapit sa maselang parte ang paglalagyan." Kahit anong pilit ko sa ginang ay ayaw niya talaga. Makikita rin naman ang panginginig niya dahil tila bigla siyang nagkaroon ng nerbiyos sa nakikitang dugo na tumatagas mula doon sa likod ng babae. Tinapon ng ginang ang hawak niyang halamang gamot at tinalikuran ako. Kaya kinuha ko iyon at pinataka ng kaunting langis. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Hinila ko yung dalagita pababa. Hindi siya nagsasalita na nakatitig lang sa akin. Pagkarating sa baba, ay ibinigay ko sa kanya yung halamang gamot na dinikdik. Sabi ko sa kanya, "Ikaw na lang maglagay nito sa babaeng iyan. Ayaw ng ginang na nandito kanina eh." "Mama ko yun. Alam mo, ang OA mo. Kanina mo pa alam na walang panty si Tita Glenda noong bit-bit mo pa lang siya. Ibig sabihin, nakita mo na ang pechay niya. Ano pang pinag-aalala mo? Nakita mo na ngayon kanina. Ano naman kung makita mo uli? Tutal, ikaw naman ang nagdala sa kanya dito. Di ikaw na ang gumawa niyan. Kunyari ka pang inosente at maamo ang mukha. Demonyo naman ang asal mo." Matigas na pagkakasabi noong dalagita sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit at sinabi kong, "Alam mo, bago mo ako pagsabihan ng ganyan, ay gawin mo muna ang pinapagawa ko sa iyo. Kapag may masamang nangyari dyan sa tita mo, ay pagsisisihan mo yan habang buhay. Dahil mas inuna mo pa ang panghuhusga sa akin kaysa tumulong na magamot siya. Gawin mo na ang pinapagawa ko dahil kung hindi, isasara ko yung bunganga mo." Noong makita niyang seryoso ako sa mga sinasabi ko, ay hindi na siya umimik at agad nang ginawa ang pinapagawa ko sa kanya. Ako naman ay lumabas na ng bahay. Nakita ko yung ginang at si Tatang na nag-uusap sa hindi kalayuan. Pinapaliwanag ni Tatang ang mga nangyari kasi naguguluhan yung ginang at umiiyak na. Makalipas ang ilang minuto ay nakita ko ang dalagita na lumabas ng bahay nila na may dalang maliit na galon at planggana. Ang sama ng tingin niya sa akin. Alam ko ang iniisip niya. Ako ang pinagbibintangan niya na lumapastangan sa tiyahin niya kaya ganoon siya magsalita. Tumambay lang muna ako sa labas ng bahay habang hinihintay na magising iyong babae saka ako uuwi. Nakaupo lang ako noon sa mahabang upuan hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Noong magising ako ay sobrang dilim na ng paligid. Tapos may kumot na nakabalot sa akin. Noong tignan ko ang relo ay 8:00 na. Pumasok ako sa sala ng bahay. Wala na roon ang babaeng ginamot ko. Tapos may nagsalita sa loob. Noong lumabas ay nakita ko yung babaeng tinulungan ko. Magaling na siya. Sabi niya sa akin, "Hinintay mo pala ako na magising. Nakita kita kanina sa labas na natutulog. Kaya kinumutan na lang kita. Malamig dyan eh. Hindi man kita kilala, pero napakabuti mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, ay siguradong patay na ako ngayon." Lumabas naman si Tatang at ang ginang. Sabi ni Tatang sa akin, "Sir, baka pwedeng bukas ka na umuwi. Gabi na at madilim sa daan. Pumasok ka muna dito sa loob at nang makakain. Huwag kang mag-alala. Pinaliwanag ko na sa kanila ang lahat ng nangyari. Alam na nila. Pero, ang gumugulo lang sa isip ko ay kung sino ka ba talaga. Parang hindi ka naman ordinaryong tao. Manggagamot ka ba? Pero parang hindi rin eh. Napakabata mo pa eh. Tignan mo itong pamangkin namin. Wala na siyang sugat at magaling na. Samantala kanina lang ay nag-aagaw buhay na siya. Maging ako na maraming saksak ng kutsilyo at maraming nawalang dugo. Niwala na ako makitang sugat sa katawan ko." Sabi ko naman, "Huwag niyo na po yung alalahanin, Tang.
Salamat na lang sa alok nyo na manatili ako rito. Pero kailangan ko na rin pong umuwi. Wika ko pa. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa mga kasunod na karanasan ni Sir Rico na ipapadala niya sa atin. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.